ka-greeners, magandang hapon. So nandito tayo sa taniman ng kalabasa ng aking asawa. So makikita nyo kung gaano kasira na yung dahon ng kalabasa. Pero dahil tingnan nyo naman ang kanyang bunga. So ayan oh. Ayan yung mga bunga ng kanyang kalabasa. Kahit na ganito lang yung kanyang dahon, but makikita mo na napaka-healthy na kanyang bunga. So ayan pa oh. Yun oh. So ganito kalawak ang kanyang taniman ng kalabasa. Kung naalala nyo noon na ito ay na-feature ko nung nag-harvest kami ng mais. So ganito din yun kalawak. So pagkatapos ng maisan, kalabasa naman ang kanyang itinanim. Ayan, makikita nyo na parang patay na yung dahon ng kalabasa, pero ang kanyang bunga, ayan, napakaganda. Yan oh, napaka-healthy at napakalaki. Yan. Kaya sa araw na ito or sa hapon na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang kanyang kalabasaan. So, pupunta tayo mamaya dyan. Tingnan natin kung gaano kadami ang bunga ng kanyang kalabasa. Pero ngayon, mangunguha muna kami ng kaunting talong. So, dito yun banda. Tara. At, tingnan nyo naman, may eroplanong dumaan. Ayan, oh. Tingnan nyo yung langit. Ayan. Bale, nagre-rent lang kami dito sa area na ito. May dalawang asong sumusunod sa akin. At may mga niyugan din dito. Ito yung talong. Ayan. Mga nasisirang talong. Ito lang yung bunga. Kawawa. Bale, patapos na kasi itong talong na ito. Kaya ganito yung bunga niya. So pinapabayaan na yan kasi nasira na yan sa init at saka matured na ng sobra. Yan yung pinsan ng aking asawa at saka aking anak. Naghanap ng talong. So ayan. Ito lang yung ganito lang kalaki yung mga talong dito dahil ito ay patapos na. Yan. So, tingnan nyo yung aking damit. Ayan yan. Yung nakuha natin. So, libre na ito. Pang gulay natin sa bahay. Dahil hindi na ito mabibenta sa palengke. Dahil sa kanyang kaliitan. So, ayan. Ngayon, uy. Oh, wala na yung dahon. Pero, ang kanyang bunga. Ayan. So, ganito kalawak ang kanyang kalabasaan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit papaano ay maganda ang tubo ng kanyang kalabasa. Kahit na ang
presyuhan dito sa amin ay tag 5 pesos lang per kilo. Hirap nga kasi mababa lang yung presyo ng pagkuha. Ang mahal naman ng mga abunong ginagamit. So ayan, makikita nyo. O diba ang papangit ng dahon ng kalabasa niya. Pero yung bunga, ayan o. Ayan. Ang lusog. Dito pa. Ayan o. Yung dahon naninilaw. Pero yung bunga, ay, thank you Lord. Yan. Sa unang tingin pa lang, akalain nyo na parang damo lang yung nandito. Pero nang malapitan, so ayan yung mga kalabasa. Hanap tayo ng mas magandang bunga. So ayan oh, yung magandang bunga. Pwede na itong ma-harvest. Yan. Kung naalala nyo mga ka-greeners na dito tayo nag-harvest ng mais noon. At ngayon, tinataniman na ng aking asawa ng kalabasa. Dahil ang kalabasa ay maganda sa tag-init. So, ayan pa yung bunga. Kasi dito sa amin, buwan ng January, February, walang ulan. So, tingnan nyo yung bunga. Ayan, napaka-healthy. Pero, yung mga dahon naninilaw na dahil sa sobrang init. Ayan, oh. Bunga. So, di mo sukat akalain na nakapag-produce yan ng magandang bunga. Ayan. Naninilaw na. Pwede na itong mahaani. Baka bukas mag-harvest sila. Kasi minsanan lang ako makadalaw dito. Yan, yung papaya na yan, pupuntahan natin para makita nyo kung gaano kahitik sa bunga. Ayan. May green pa. At ang iba ay pwede nang maani. Ayan. Medyo makati lang yung dahon ng kalabasa. So, ayan pa. Ayan. So, di mo sukat akalain talaga yun. Tingnan yung dahon. Pero may kaunting storya tayo dito mga ka-greeners dahil hindi madali itong kalabasa namin dahil sa sobrang mura ng pagkuha nila. So binibili lamang ito sa 5 pesos per kilo. So nakakapanghina naman kasi mahal yung mga abono na ginagamit. Pero yung bili lang ay 5 peso per kilo. So nakakapanghina, di ba mga ka-greeners? Pero bilang magsasaka, may panahon talaga na madami yung supply, kaya mura lang yung pagbili. Pag bulk yung orders, so maramihan yung pag-order, so yun yung 5 peso per kilo. Pero pag sa palengke, binibinta namin ito sa halagang 15 peso. Na kahit pa paano ay makabawi tayo sa mga gastusin sa pag-harvest. Yan o. So, nandito tayo para ipapakita ko lang sa inyo yung taniman ng kalabasa ng aking asawa. So, nakapag-harvest na kami nito. Mahigit nasa 2,000 kilos na. Pero yung gastos hindi pa nabawi dahil nga sa mura yung pagkuha ng aming suki. So, ayan o, yung mga bunga niya. So, nagpapasalamat pa rin tayo na kahit paano ay may naani tayo. Kaya, it's a blessing pa rin.
Pasalamat tayo sa Panginoon na may maani pa tayo. At ang sabi ko sa inyo, nandito na tayo sa may papaya. Ayan yung kanyang bunga. So hitik na hitik sa kanyang bunga. Bagay ito sa mga manok ng aking asawa. May manok kasi siya na pwede natin gagamitan yan. So tinolang manok ang resulta. At ang kagandahan sa pagkakalabasa ay hindi lang malaki yung gastos kapag intercrop na. Bali, napagtaniman na ng mais. So yung natitirang abono ay pwede pang makain sa bagong tanim na mga ibang crop gaya ng kalabasa. Hindi ko ba natanong sa aking asawa kung magkano ba ang kanyang nagastos dito sa kanyang pagkakalabasa. Dahil siya lang ang may alam sa malakihang pagtatanim. Dahil ako ay bali nasa bahay lang nag-garden. Natural lang yung ginagamit ko kahit na alam ko yung mga synthetic na mga abono or fertilizers. Dahil konsumo lang yung para sa akin, yung dun sa aking munting garden, kaya hindi na ako gumamit ng mga synthetic na mga fertilizers. So, ayun na nga, nililibot natin yung kalabasa ng aking asawa. Dahil, ngayon lang ako nakapunta dito. So, ayan. Parang damo lang, no? Pero, may mga tanim yan na mga kalabasa. Yan. Naninilaw yung mga dahon ng kalabasa. Dahil sa sobrang init dito sa amin, kaya ganito yung itsura ng mga dahon ng kalabasa. Pero, ang kanyang mga bunga, yan. Yan. So, ayun na nga mga ka-greeners. Bale, ngayon lang ako nakapunta sa taniman ng kalabasa ng aking asawa dahil nga may trabaho ako na computer operator. So, pag may time ako at maganda yung panahon, kaya nakapaglibot tayo dito sa kalabasa ng aking asawa. Yung garden ko at saka yung garden ng aking asawa ay magkaiba ang proseso ng pagtatanim. Sapagkat ang sa kanya ay yung pangmalakihan talaga, yung pang-market talaga. Bali, yung sa akin ay pangkusina ko talaga yun. So, bali, hindi ako gumagamit ng mga synthetic fertilizers sapagkat yung sa aking garden na itinatanim ay natural lang yung mga ginagamit ko para mas maganda yun sa ating kalusugan. Dahil iba talaga kasi kapag pure natural lang yung kinakain mo. Hindi naman masama yung kumakain tayo ng nabibili sa market, pero mas mainam talaga na mayroon tayong sariling tanim na hindi gumagamit ng mga synthetic fertilizers. Sana ay nasiyahan kayo sa paglilibot natin dito sa kalabasa ng aking asawa. Hanggang sa muling pagkikita, thank you for watching. God bless and bye-bye! So, tingnan nyo mga ka-greeners. Ayan o, ganito kabigat. Bye.